Pakinggan natin si Attorney Enzo Recto. Ang title ng kanyang topic niya, mismong decision ng Supreme Court, tila nilaman na ang panangga para di sila ma-impeach. So hindi pwede ma-impeach yung mga kabsat. Ito ang alam natin, pwedeng ma-impeach yung mga judges. Pero dahil dito sa ginawa ni Leonen na page 88, no? Meron siyang decision, independence and impartiality. Members of the collegial bodies, sila 'yon, yung mga judges dan sa Supreme Court at yung iba pang collegial bodies like yung sa COMELEC, yung mga kondon pag nag-collaborate sila, naku po, hindi pwede daw. Cannot be answerable for any impeachment. Hindi daw sila answerable for any impeachment based upon the decision of the collegial bodies as a whole. Naku po. So meaning, pinaghandaan nila to kasi baka naisip nila, gawin natin to. Tapos, pag nakita nilang hindi nila gusto, tapos feeling nila na agrabyado sila, i-impeach tayo. So gawa tayo ng panangga. So ito na yon. Especially in this decision pertains to their decisional prerogatives. So ito, pakinggan natin guys si Attorney Enzo Recto para ipaliwanag. Ano ba talaga ito, Attorney? Sige, pasok, Attorney. Tagal din pasok, Attorney. Wait lang. Fast forward. Okay, here we go. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong gabi-gabing talakayan. Mga kabunyog, hindi ko muna ito na-discuss nitong nakaraang mga araw dahil mainit yung issue ng mainit yung atensyon natin sa SONA, yung State of the Nation Address. Medyo hindi muna natin ito na-discuss yung laman ng desisyon ng Korte Suprema. Mayroong isang bahagi doon na medyo kontrobersyal, mga kabunyog. Hi, kay J. De La Cruz, good evening. Medyo kontrobersyal. Bakit? Laman ng nasabing desisyon ng Korte Suprema na sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, mayroong isang mayroong lang siya, isang sentence lang, isang pangungusap lang, isang sentence. Pero napakalalim ng kanyang implication. Bakit, Attorney? Bakit? Napakalalim ng kanyang implication. Ang implication niya ay parang hindi na pwedeng kasuhan ang mga miyembro ng Korte Suprema, hindi na pwedeng i-impeach kapag susundin itong laman na ito ng desisyon. Itong desisyon nito na tungkol sa impeachment kay Sara, may isang bahagi doon, mamaya babasahin ko, actually yung naka-highlight na ng yellow, babasahin ko mamaya yan. Nakalagay diyan ang isang pangungusap na sinabi ni Senior Associate Justice Marvic Leonen doon sa desisyon. Doon mismo sa desisyon na kapag ito ay pinatupad, mas hindi na makakasuhan ang mga justices ng Korte Suprema. Wow. Pati nga mga commissioners ng COMELEC hindi na rin. Bakit, hindi na rin. Hindi na sila pwedeng ma-impeach. So, anong ibig sabihin nito? Di ba marami ngayon nagsasabi, i-impeach na lang, attorney, yung mga members ng Korte Suprema dahil dito sa desisyon kay Sara. Hindi. Kung babasahin nyo itong sinabi dito sa mismong desisyon na ito, nandito na mismo sa desisyon na ito ang kanilang panangga. Kumbaga, parang na-anticipate nila na pwede silang i-impeach. Pero dito sa laman na ito ng naturang desisyon, parang nakahanda. Good morning, Kap Ninyo. Mga absat, nandiyan si Kap Ninyo, mga absat. Na sila, tila panangga. Hi kay Romano Gustavo, kay James Torres, kay Mari Lucuyom, kay Doroteo del Carmen Jr., good evening. Kumusta kayo dyan sa Las Vegas? Si Kabunyog Don Yubob, si GT Garcia, Amado Alcaide Jr., Judith Mapala. Tama. Si Joey Santos, Alexander. Parang ganun nga, Dictus Rex, no? Magkakaroon sila ng parang immunity ang itsura niya kasi hindi daw sila pwedeng kasuhan ng impeachment itong mga collegial body na to. Tawag sa kanilang
decision na ginawa. Agoy! Sandra Silo, Tudor Bailon, kay Nansky Dayag, si Kabunyog Cadiz de Leon Maricel, Skydance Bentinilla, kay Pons Toledo Luna, Rosalinda Tabangkura. Shout out sa inyo mga Kabunyog. Ito basahin ko na. Yan. Basahin ko na. Lakihan mo, attorney. Lakihan mo, attorney. Ito. Ayon dito, yan. Lakihan natin. Yan, lagay ko sa baba. Yan, ilagay ko sa baba mga Kabunyog. Para mabasa. Anong sinasabi diyan? Kita nyo? Matindi yan, mga Kabunyog. Matindi yan. Ayan, sabi dito, decision. Ito yung desisyon na sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Lunin sa kaso ni Sara Duterte. Page 88, GR numbers 278353 and GR number 278359. Yung hinighlight lang members of collegial bodies cannot be answerable for any impeachment based upon the decisions of the collegial bodies as a whole, especially if these decisions pertain to their judicial prerogatives. O yan. Kita nyo na? Hindi mo na pwedeng mapanagot sa pamamagitan ng impeachment ng mga miyembro ng collegial bodies. Alam nyo kung anong ibig sabihin ng collegial bodies? Yung kasing konstitusyon natin, nakalagay sa konstitusyon na may ilang mga officials, mga matataas na officials, ang pwede lamang silang mapanagot sa kanilang mga nagawa, impeachable na mga kapag sa pamamagitan ng impeachment. Hindi lahat ng officials ng gobyerno ay pwedeng i-impeach. Hindi, mayroon lang ilan. Sino-sino yung mga yan? Ang mga impeachable officials ay ang presidente, ang vice-presidente, ang ombudsman. Yung ombudsman. Pero yan kasing presidente, vice-presidente sa ka-ombudsman, hindi yan collegial body kasi isang tao lang yan. Isa lang naman ang presidente, isa ang vice-presidente, isa lang ang ombudsman. Ang sinasabing collegial bodies na pwedeng i-impeach ay ang mga miyembro ng Korte Suprema, yung mga justices ng Korte Suprema. Kasi ang Korte Suprema ay collegial body. Ibig sabihin, hindi lang isang tao. Collegial body yan. Ganon din ang COMELEC. Ang COMELEC ay binubuo ng mga commissioners ng COMELEC. May chairman at may commissioners. So collegial body rin yan. So ngayon, ang sinasabi dito, yung mga collegial bodies na yan, pwedeng i-impeach ang mga members niyan kasi impeachable officials yan. Kaya lang dito sa sinulat na desisyon na itong sinulat, members of collegial bodies, tulad ng Korte Suprema, yung mga miyembro niyan, cannot be answerable for any impeachment based upon the decision of the collegial bodies as a whole, especially if these decisions pertain to their decisional prerogatives. Halimbawa, dito nga sa naging desisyon kay Sara Duterte, gusto mo silang kasuhan, gusto mo silang i-impeach, ay kung gagamitin itong provision na to, hindi mo na sila pwedeng i-impeach. Bakit? Unang-una, ang Korte Suprema, collegial body. Pangalawa, they cannot be answerable for any impeachment. So hindi na sila pwedeng mapanagot sa mga impeachment based upon the decisions of the collegial bodies as a whole. So itong desisyon na ito, itong dinesisyon na ito ng Korte Suprema, unbank ito. Ang nagdesisyon dito ay buong Korte Suprema. Collegial sila, dito sila? Collegial body as a whole. Kaya nga unbank. So dahil yung desisyon na yan, dito kay Sara, kung hindi ka kumbinsido sa desisyon yan at sa tingin mo grave abuse yung ginawa, culpable violation of the Constitution. Pero dito na nga, sa provision na ito, members of the collegial bodies cannot be answerable for any impeachment based upon the decisions of the collegial bodies as a whole, especially if these decisions pertain to their decisional prerogatives. So yan ang malungkot, mga kabutyo. Parang dito sa naging desisyon kay Sara, hindi mo sila pwedeng kasuhan dahil nandiyan na, mayroon ng kalasag, mayroon ng panangga.
kumbaga hindi mo pwede kasuhan kasi nakalagay dun sa binasa natin. O sabi nga ni Cesar Yarte, parang self-serving decision yan. O sabi ni CDC, kapal ng mukha ng gumawa niyan. Yun na nga eh. O, ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Medyo mabigat itong desisyon na to. Kaya sa totoo lang, habang dinidiscuss mo itong laman ng desisyon na ito sa kaso ni Sara Duterte sa impeachment niya, maraming ang implications ng desisyon na ito ay matindi. Ang implications ng desisyon na ito ay matindi. Ilagay din natin sa COMELEC. Ang COMELEC collegial body rin. So kapag ang COMELEC ay nagdesisyon as a collegial body at ang desisyon nila sa tingin natin ay dapat i-impeach sila dahil sa ginawa nilang desisyon, magagamit na naman ito ng COMELEC. Kasi collegial body din ng COMELEC. Kapag nag-decide sila as a collegial body, as a whole, hindi mo sila pwedeng panagutin sa pamamagitan ng impeachment. So, medyo mabigat, medyo mabigat. Kaya ang nangyari dyan, yung pananagutan ng mga officials ng pamahalaan o ng gobyerno, masyadong napalabnaw. Kita nyo? Binasa ko naman yung Kung ganyan ang ibig sabihin niya ng Korte Suprema sa desisyon na yan, tulad ng medyo mabigat. Mabigat. Kaya nung nabasa ko yan, naka-highlight na nga. Sabi ko, ano ba to? Medyo mabigat ito. Kasi hindi mo na nga pwedeng papanagutin sa pamamagitan ng impeachment ang mga members of collegial bodies. Sino yung collegial bodies? Supreme Court, COMELEC, yun, hindi na pwede. Bakit hindi na sila pwede? Kapag ang ground ng pag-impeach sa kanila ay dahil sa kanilang desisyon na ginawa nila as a collegial body as a whole. O yun nga, mga unbank and bank. Lalo na kapag ang desisyon na yan ay tungkol sa kanilang decisional prerogative. Kaya medyo mabigat, mga kabunyog. Tayo gusto nating mapanagot ang dapat mapanagot. O dito, wala na. Ang COMELEC, hindi na. Ang COMELEC, hindi na. Kasi collegial body ang COMELEC. Ang Korte Suprema, hindi na. Masyadong prenotektahan nito ang mga opisyal ng bayan na impeachable. Naging pabor sa kanila. Ito yung mga dapat ipaliwanag ng Korte Suprema sa desisyon na ito. At kung ganyan talaga yan, dapat hindi ituloy ang desisyon na yan. Hindi dapat ituloy. Medyo mabigat, mga kabunyog. Kaya maraming nagre-react. Marami akong nakikitang mga post ng mga abogado, ito rin. Ito rin yung laman ng kinukomentaryuhan nila. Ang tanong ni Sakura Tarte, bakit ganun? Ano nang mangyari sa Pilipinas? Yan na nga. Walay na. Paano na ba? Okay? Sabi ni Micaela Shane Bitita, prospective yan. Oo, sa mga susunod. Kaya lang, ang point, sumula ngayon, halimbawa ang Supreme Court ay may hindi magandang desisyon na medyo abusado, hindi na natin sila pwedeng i-impeach. Lalo na't kung ang desisyon nila na yon ay unbank. Kasi, dito sa binasa ko, members of collegial bodies cannot be made unanswerable for impeachment based upon the decisions of the collegial bodies as a whole. Especially if these decisions pertain to their decisional prerogatives. Mabigat. Okay? Alright. Okay, so sige mga kabunyog, mga kababayan, gandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw. Alright. Salamat, attorney. Ayan. Thank you very much. Ayan. So, ayan mga kabsat, nako po. So, hindi na pwedeng kasuhan ng impeachment itong mga Supreme Court judges sa ginawa nila. Kasi meron silang ginawang panangga. Kumbaga yan yung talagang sinigurado nila kasi alam nila, mararamdaman nilang pwede silang balikan ng taong bayan or sino man yung magkakaso sa kanila ng impeachment. Diba tulad yung sino ba mga kinasuhan na impeachment? Sila Davide,
sila Corona, o 'di ba, mga Supreme Court judges yung mga yan. So gumawa sila ng panangga ngayon, no? Sinabay nila doon sa ginawa nilang ruling, no? Na bagong ruling na alam natin na magre-react diyan yung mga attorney, yung mga house. So talagang yan. So ginawa nila ng paraan. So nako po. Yan ang latest update so far, no, na hindi natin nalaman nung kaagad. Pero nakita ni Attorney Enzo Recto, Mapsat. So maraming salamat, Attorney Enzo Recto. Ngayon, mga kabsat, nako po, wait lang 36, magla-lunch break na pala. Ano ba nangyayari sa Supreme